Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan pa, sa wakas, pinirmahan na po ni Senator Chis Escudero, ang Senate President po mga kabida. Ito pong mga subpoena na ni-request po ni Senator Amy Marcos, ang chairperson po ng Committee on Foreign Relations mga kabida, para doon ho sa dalawang opisyal po mga kabida ng executive branch, ito po ay para sa isang Air Force General at kay Prosecutor General Richard Fadolion, Okay? Since sila po yung andoon sa Vilmore Airways kung saan po ay dinala po itong si Pangulong Duterte mga kabida after his arrest. Okay? Now, ang problema po dito, pinirmahan nga ni Senate President Escudero yung dalawang subpoena, subalit hindi kaagad ito ipinadala mga kabida sa dalawang mga inimbita. Ito po ay inirefer muna doon po sa kanila pong legal department for review. Okay? Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito pong pahayag ni Senator Chis Escudero. Ang sabi po niya dito, I had signed subpoenas to summon two officials. We sent them to the legal or Senate Legal Counsel to study the implication of invoking executive privilege. Dagdag pa niya dito mga kabida, he sought the aid of Senate lawyers on the signed subpoena to avoid a constitutional crisis. So yun yung kanya kong rason. Kaya hindi ho daw niya naipadala kaagad doon po sa dalawang inimbita, mga kabida. Subalit, meron pong mga pananaw po yung mga kababayan po natin, baka isa po daw itong delaying tactic. Okay? Since alam naman po natin mga kabida, ito pong si Senator Chis Escudero ay perceived as kalyado po ng Malacanang, kalyado po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na siya pong nag-utos kay E.S. Bersamin na pigilan po itong mga opisyal po niya na ipadala po sa Senado, invoking this executive privilege at ito pong sub judice rule. Okay, mga kabida. Now, meron lang po akong babasahin po dito. Gusto ko lang ding ibahagi po sa inyo. Ito pong write-up po mga kabida ni Ching Lu. Ito ay may kaugnayan din doon po sa pananaw ng mga kababayan po natin, baka ito ay isa pong uri po ng delaying tactic, or isa lang talaga itong legal review as sinabi po mga kabida ni Senate President Escudero. Dito po sa article po ni Ching Lu, posted actually 1 day ago po ito mga kabida. Ang title po dito is Legal Review or Delay Tactics. Ito po. Babasahin po natin Pagkatapos po dito ay magre-react po tayo mga kabida. Senate President Chis Escudero's decision to forward the Senate-issued subpoenas to the legal department instead of directly submitting them to the Senate Sergeant-at-Arms has raised eyebrows. Ayan. Kumbaga, tumaas yung kilay, ng mga nakarinig dito sa kanyang sinabi, mga kabida, at ginawa, The subpoenas directed at government officials who failed to attend the Senate hearing on the alleged illegal arrest and detention of former President Rodrigo Duterte now remain in legal limbo. Ayan. Okay? Now, while Escudero maintains that due process must be followed, many observers may argue that the delay could weaken the Senate's authority and slow down the search for truth. The public might view this as an attempt to block transparency and accountability. Historically, Senate subpoena have been issued swiftly in cases of national significance, making this move unusual. Ayun. So, ang ibig sabihin po ni Ching Lu dito, by tradition po mga kabida, itong mga subpoena na inilabas po daw ng Senado ay inaakto po ito ng
madalian, ano? Okay, ng Senate President, okay? Pero ito hong ginawa daw ni Senate President Escudero is unusual kasi idinaan po daw niya muna sa kanila pong legal counsel, okay? Ang sabi po ni Senator Amy, remember, yung executive privilege ay may limitasyon, ano? Okay? Now, hindi lang po natin maintindihan kung bakit kailangan pang idaan po sa legal counsel po mga kabida ng Senate. Considering, alam naman po natin na ito pong si Senator Chis Escudero ay isang abogado. Siya na mismo yung mag-assess kung may implication ba ito. Since urgent po ito, ano, mga kabida. Okay? Now, patuloy po tayo dito ho sa article po ni Chinglo, ano po. With political tensions high, the question remains, is this due diligence or a roadblock to the truth? Okay? As the situation unfolds, the Filipino people will be closely watching the Senate's next steps in determining whether transparency and accountability will prevail. Ayun. So, dapat po, kailangan pong i-weigh in po ni Senate President Escudero yung kanyang desisyon. Okay? Kung siya po ba ay magbubulag-bulagan lang po dito, ano? Eh, alam naman po natin at alam naman po siguro ni Senate President Escudero, mga kabida, na urgent po ito. Ito hong sabpina. Hindi ho dapat patagalin po ito, no? Considering, hindi nga sila sumipot eh. Binastos nga nila ito hong Senate inquiry po, ano? Eh, alam naman po natin, mga kabida, yung Senado, part of the Congress, meron pong oversight function. Okay? Enshrine yan sa ating saligang batas. Okay? Hindi ho dapat magpadaig ito pong legislative department doon ho sa kanila pong mandato, ano? Mga kabida. Although, nagpadala po ng sulat ito pong si E.S. Persamin sa Senado, pero kahit na po nagpadala po ng sulat, isang uri po ng pambabastos yun, ano? Hindi ho nila ginalang yung function po ng Senate. Okay? At pangalawa, kung wala talaga silang itinago po mga kabida, bakit kailangan pong umiwas po sila dito ho sa hearing na ito, ano? Kaya tinawag nga silang duwag ni Senator Amy Marcos, ano? Dahil ho, kahit man lang magpakita po sa Senado o kung merong mga katanungan na hindi ho kailangang sagutin because in-invoke po itong executive privilege, pwede naman yun. Pwede naman po silang magsabi po mga kabida, pwede naman po silang sumagot na I am invoking the executive privilege. No? Anong problema doon? Kung sa tingin po nila na inline na po doon po sa executive privilege. Ang importante doon, nagpakita po sila. Dumalo po sila mga kabida. Ang impression tuloy po dito is umiwas po sila, no? Sa possible bookingan sa mga nangyari po, ano? Nung unang hearing po mga kabida, napahiya po itong mga opisyal po ng executive branch, ano? Marami hong mga nadiskubre, ano, ang Senate Committee on Foreign Relations. In fact, doon po sa kanila hong investigasyon, kahit na po isang session lang po ng investigasyon po, marami na po silang nadiskubre, ano? Unang-una po, yung planong paghuli po kay dating Pangulo ay hindi ho instant yun, kundi premeditated daw, ano? Ang ibig sabihin po, matagal na pong plinano po mga kabida, no? Yung paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Isa pa po, yung sinasabi po ng Malacanang na hindi ho sila nakipag-ugnayan po sa ICC, wala ho silang connection sa ICC, kasi ho, unang-una, hindi na po nila kinikilala yung jurisdiction po ng ICC sa Pilipinas. Pero anong nangyari po? Based doon sa kanilang investigasyon, may nangyari pong kaugnayan, ito pong Pilipinas at yung International Criminal Court. Okay? Meron pa rin silang ugnayan po. Nakikipag-ugnayan pa rin ang ICC sa gobyerno po ng Pilipinas on the same way
ang Pilipinas naman ay nakipag-ugnayan po sa International Criminal Court. Dahil lang po dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po yung mga dapat sagutin po ng mga opisyal po ng gobyerno kung bakit nagkaganon. Okay? Matagal na pala itong plano, mga kabida. In fact, sa isang interview po kay General Torre sa isang online network, online outfit, inamin po niya na matagal na pala itong plano na ito, Tapos, meron pong interview, ito pong isa pong media po sa US as early as May noong 2024. Okay? Meron na pong briefing, ito pong Department of Justice daw, kay Pangulong Marcos po, mga kabida, dito ho sa possibility na maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court. At sa version naman po ni Senator Amy, as early as January 2025, nabuo po itong plano na ito. Okay? Mula mismo sa bibig po ni General Torre, ang tawag doon nila sa planong ito, sa mission na ito is Operation Pursuit. Diba? O sa Tagalog po yan, Uplan Tugis. Now, kung hindi ho sila nakikipag-ugnayan po, mga kabida, sa ICC, bakit po parang arrange po yung nangyari, with the backing of the Philippine National Police. Okay? And with matching rental ng isang eroplano para doon isasakay si dating Pangulong Duterte at dalhin po doon po sa The Hague, Netherlands. So systematic talaga, Meron talagang sinusunod na system, Mula sa pag-aresto hanggang pagdala po kay dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court. Now, paano po nila yan sasagutin? Kaya siguro umiwas. Okay? Baka po mabuking. Yun po yung impresyon, mga kabida, Kaya hindi ho sila dumalo. Ayan po. So sana madaliin po ito, itong mga sampina at hindi natin alam kung ito ay para lang talaga sa dalawa o meron pong mga sampina na pinirmahan po si Senator Chis Escudero na intended para sa iba pang mga opisyal po ng executive branch. Kagaya doon po sa binanggit, mga kabida, ni Senator Amy Marcos na meron pong sampina para kay General Jean Fajardo, yung spokesperson mismo ng PNP, General Marbil, Okay? General Nicolas Torre III. Okay? At marami pa po. Pero ang binabanggit lang po ni Senator Chis Escudero is intended lang po para doon po sa dalawang mga opisyal, kay Prosecutor Padulyon at saka isa pong Air Force General. Okay? So, abangan po natin ito, itong mga pangyayari po sa Senado, Tsaka dapat bilis-bilisan po ito, para po hindi ho matag ito hong ginawa po ni Senator Chis na delaying tactic lang po, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong komento, mga kabida, at inyong opinion tungkol ho dito? You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.